Okay mga ka-Corby, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon ay gagawa tayo ng kisame or yung ating ceiling dito sa area na ito. Okay, yung una nating gagawin gamit itong level hose ay mamarkahan natin yung magiging taas ng ating ceiling para maging pantay yung ikakabit natin na wall angle. Next, ito na yung ating wall angle. So, ikakabit na natin yan doon. Paikot. Ayan, sa ating magiging ceiling. Okay, kung makapansin nyo, ayan na yung ating wall angle. Sandali lang at aakyat lang ako para mas makita nyo ng maigi. Ayan. So, yan na yung ating wall angle. Okay, so tuwid na yan dahil gamit yung ating level hose ay minarkahan natin yung lahat tong paligid na pagkakabitan nitong wall angle. Okay. At syempre, babarinahin natin na maayos yan. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan siya. Naka-screw na lahat. Susunod naman, ilalagay natin itong metal fairings. Okay. Ipapatong lang natin dito sa ating wall angle. At babarinahin natin dito. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yan, binabarena na natin. At para mahigpitan, gagamit tayo ng blind rivet. Kung mapapansin nyo mga ka-Corby, yung pagitan ng layo ng mga metal fairings ay 2 feet. Pero depende sa inyo kung ano yung gusto nyong layo ng pagitan ng mga metal fairings. For example, yung iba mas masinsin, mga 1 foot lang yung pagitan ng layo. Okay, ngayon sa nakikita nyo ay gumagamit ako ng blind rivet para mahigpitan yung metal fairings sa ating wall angle. Okay, so eto na yung ating metal fairings. Ayan, kinabit na natin sa bawat wall angle. So ito yung kabuuan niya. Next na ating gagawin ay susunod naman yung carrying channel. Ayan. So ito naman yung susunod nating ikakabit para naman sa mas matibay. Ayan. Yan yung carrying channel. At i-rebit natin yan pataas dun sa mga trusses or purlins ng bubong. Para mas matibay yung ating pagkakapitan ng ating plywood. Okay, gagamit tayo ng metal fairings. Ito yung tinutukoy ko, ibabarena natin dun sa purlins tsaka dito sa carrying channel. Ingat lang mga ka-Corby, medyo mataas na yung ganitong mga sitwasyon. So keep safe sa tatrabaho ng mga ganitong gawain. Okay, blind rivet na naman para maikabit natin itong ating metal fairings. Dito naman tayo sa kabilang part. Okay. So, ito naman yung ating babarinahin. Sa pagkakataong ito, hindi tayo gagamit ng blind rivet. Gagamit tayo ng Torx and screw. Okay mga ka-Corby, ikabit natin tong W clamp na tinatawag. So yung paglagay nito patagilid para ma-hook niya yung mga gilid ng ating metal fairings. At tinutupi itong mga parang mga daliri na ito. Ayan. Tinutupi yan para nakakapit dito sa carrying channel. So pwede kayong gumamit ng plies para mas mahigpit. Ayan, pinapakita ko lang naman yung gagawin. Okay, kailangan itupi yun. Next, dun sa kabila.
titingnan natin para makita nyo ng mas maayos. Ayan. Ito yung itsura niya sa kabila. Ayan. Hey! So, pwede, ito yung tinutukoy ko. Pwede nyong gamitan ng plies. Ayan. Para mas maitupi pa yung mga tawag dito. Yung mga daliri ng W clamp. Ayan. Okay. Next. Ang gagawin naman natin dito ay babarinahin natin itong part na to. Itong gitna. Ayan. Babarinahin natin para mas matibay. Okay? At iriribit pa natin yan para hindi na gumalaw. Sa madaling salita, itong ating metal fairings at carrying channel ay ating pagsasamahin para malakas yung puwersa niya sa pagbuhat ng ating ceiling. At ito na yung ating revit. At syempre gagamitan natin ng reviter. Alright. At hindi pa natatapos dyan, meron pang isa, okay, isa pang W clamp para naman dun sa kabila. At ilalagay din natin siya para nakasaklob or nakakabit doon sa carrying channel. So again, yung pagkabit nito patagilid para nakahook dun sa metal fairings at itutupi para nakayakap doon sa carrying channel. Ayan, ganyan lang kasimple mga ka-Corby. At yan na nga mga ka-Corby, yung kabuuan ng ating mga kinabit, yung angle, wall angle, metal fairings, carrying channel, at yung W clamp. Ayan, so ipapakita lang natin ng malapitan. Okay, ayan siya. Okay, ayan, nakaribit dun sa mga purlins, yung ating W clamp. Okay, ayan. So mapapansin nyo, lahat na yan ng bawat anggulo ay kinabit natin ng nararapat. Ayan. Para maging matibay yung ating ito kasi yung magiging pundasyon ng ating ceiling, yung ating plywood na ikakabit. So dapat talaga ay maayos at matibay yung ating mga wall angle, metal fairings at carrying channel. Okay, ready na para ikabit yung ating plywood. Alright. Okay mga ka-Corby, yung ating magiging plywood dito sa ating ceiling ay gypsum board. Yan, kung makapansin nyo, yan yung gypsum board natin. At ready na nating ikakabit yan. Okay, tinukuran muna namin ng kahoy. Ayan, at ngayon ay pwede na nating i-screw. At yung syempre, yung ating barena. So nakabit na namin yung isang gypsum board. Proceed naman tayo sa susunod. Dito na tayo sa kabila. Ayan. So another gypsum board ang ating ilalagay. And mga ka-Corby, dahan-dahan lang sa pag-angat ng gypsum board kasi medyo nagkakalagas-lagas yung board na ito kumpara sa ating ordinary plywood. At hanggang dulo na to mga ka-Corby. Okay, i-screw ulit natin. At ito na yung kabuuan mga ka-Corby. Ayan na siya. So tapos na yung ating pag-install ng ating kisame gamit yung ating gypsum board. At dito na tayo nagtatapos mga ka-Corby. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay marami kayong natutunan sa ating pag-install ng kisame gamit yung ating mga wall angle, carrying channel, metal fairings at gypsum board. Again, thank you very much. See you on my next video and God bless everyone.